Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ako ngayon sa ginawa kong succulents garden. So nag 6 months na nga pala to sila ngayon mula nung tinanim ko dito. So i-update ko kayo kung ano na yung hitsura nila after 6 months old, dahil nung talaga August, napaka-init talaga ng panahon. So tingnan natin ngayon. Although ngayon is mainit pa rin sa tanghali, pero sa gabi is medyo medyo carry na kasi nasa bare month na. Kahit medyo mainit-init, pero hindi na talaga as in kasing init ng August. Ayan. So umpisahan natin dito. Meron ditong dati si Purpusorum. So si Purpusorum ang pinakaunang nag-goodbye dito sa lahat. Dito banda. Itong sa tinanim ko dito, si Purpusorum yung pinakaunang na goodbye. Ayan. Tapos meron ako ditong tinanim na mga Dendrobium or Dendrobium. Maliit pa rin sila. Ayan. May dito na napaka pa rin, napaka dry pa rin. So nagdilig nga pala ako dito kahapon ng hapon. So kung nakita ninyo, ayan, basa. Basa yung lupa dito. At meron ako ditong si Flower Blanc. Ito. So, napaka-soft pa rin ng dahon. Kung nakita ninyo, ayan. Soft pa rin yung dahon. So, hindi pa siya naka-receive ng maraming tubig or nakainom ng maraming tubig. Kahit kadidilig ko lang sa kanya kahapon. And, ito naman si Black Maria. Ayan. So, 3 heads nga pala to siya. So, medyo lumaki na siya ng konti. And then, meron ako ditong Binichigo. Ito nga pala ay kalbo nung nilagay ko dito. Ito nga pala yung pinaka mother plant ng Binichigo ko. So, dito ko siya nilagay. At nagkaroon na siya ng mga bagong dahon. Pero yung nasapat na Binichigo ko is mas makapal kaysa dito. Ayan. Tapos, ito naman si Pinkberry. Yan. So, kalbo din to siya nung nilagay ko dito. Ngayon, meron na naman siya mga bagong baby size stem. Ayan. So, hindi ko alam kung maghanging to siya. Kasi, kung nakita ninyo, patayo yung stem niya. Hindi siya katulad ng Borostel na kapag ganito nakahaba, siya, nagko-curve yung dahon. Ayan. So, naghanging yung dahon. Hindi siya, matigas yung stem niya. Ayan. Kaya siya patayo. So, ngayon makapal na siya. And then, yung Claudia naman, kung nakita ninyo, pasarado pa rin yung niya at meron na siyang stem. So, nagkakaroon talaga siguro to siya ng stem. Ayan. Kasi hindi naman siya, dito. Yung kulang sa sunlight. Ayan, mainit kasi dito. Talagang dito guys. At manipis lang yung nilagay ko dito. Ayan So, manipis lang yung nila. Yung UV cut nila, kaya talagang sigurong nagkakaroon siya ng stem, itong si Claudia. Yan. At soft pa rin yung dahon niya kahit bagong dilig siya or diniligan ko kahapon. Ayan, soft pa rin yung dahon. And then mayroon ditong nasira na si dito, si Blue Topaz. Ayan. Wala na yung Blue Topaz ko. Yung ibang dahon kinuha ko na para gawing leaf propagation, and then marami kasing ganito guys. So, ayan Tapos, yung is malaki na siya. Yan, matigas yung dahon niya. Yan, lumalaki na siya. Si Rejoice. Tapos, yung nilagay ko dito na Pachyphytum compactum na dati is yung kalbo. Yan, medyo lumaki na konti yung mga bagong dahon niya. Ayan. Tapos yung ibang mga nilagay ko na marum, ito, matigas na yung dahon niya. Ayan. Pero, hindi pa rin siya ganoon kalaki. Ayan. Merong mas mabilis lumaki dito na marum. Yung isa, yung nandito, ayan. Ito marum to silang tatlo. Tapos yung nilagay ko dito dati na, ito yung pinaka puno ng mga ruby tent ko. So kalbo nga din to siya nung nilagay ko dito. So ayan guys, marami na siyang mga dahon. Nagkaroon na siya ng mga bagong suloy. Ayan.
So parang kailan lang kalbo sila. So maganda yung tubo niya dito kasi nagkakaroon siya ng mga maraming bagong suloy. Yan, kumapal siya ulit. So kahit tag-init is maganda yung ano niya, dahon niya sa dulo. Kung nakita ninyo, mapula-pula yung dahon niya sa dulo. Yan, si Ruby Tent. Kaya lang yung kulay niya is green na green. Hindi katulad kay kay Blue Jelly Beans is ano siya. Parang ganito si Blue Jelly Beans, oh. Medyo maputi yung kulay ni Blue Jelly Beans. And then yung ririna ko, yan, tinanggal ko na rin yung mga flower stalk niya kasi ginawa kong leaf propagation. So malaki na rin siya. Yan, so nagkakaroon talaga siya ng ng stem at ayan guys. Nagkakaroon din siya ng mga baby size stem. May ano siya dito, 1, 2, 3, 4 at meron din siyang bagong 2. Yan. Tapos meron din dito. Tapos yung iba, siningit ko lang katulad nito, si Ghosty, siningit ko lang to dito dati. Yan, maliit to siya nung nilagay ko dito. Yan. Tapos ito is si yung malaki kong ayan, si Lovely Rose. So ito nga pala ay tinanggalan ko ng mga dahon. Ginawa kong leaf propagation yung mga malaki niyang dahon sa baba. Ayan, tapos meron siyang mga baby, oh, ayan. Yan guys. So yung ibang nilagay ko dito na dito mayroon dito dati na rin. Bali 3 yung nilagay ko dito. Nasira yung isa dito. Yan. Na Lovely Rose. Ito naman lumalaki na siya. Yan. Lumalaki na si Lovely Rose. Tapos medyo marami talagang mga nasira. Kung nakita ninyo, may mga bakante. Ayan, maraming So, yan ay mga nasirang succulents. Ayan din. Tingnan ninyo. So, ito, ayan si rin. Nagkakaroon na rin siya ng si Red Bell nga pala to siya. Ayan, kung nakita ninyo, basa. Medyo maganda siya, pero katagalan is na siya. Yung lumiit siya ng lumiit. And then, ayun na nga. Nagkakaroon na siya ng mga ganito. Ayan. So, yung niya, ugat niya is hindi maganda yung ugat. Kung nakita ninyo, walang fresh na ugat. Parang yung mga ugat niya nasira. Ayan, walang fresh. So, gagawin ko na lang siyang leaf propagation kasi 2 lang to sila. Nandito yung isa. So, itong isa is gagawin kong leaf propagation. Yan. So, maganda yung kapag maganda yung tanggal. Ayan, pagkatanggal niya maganda. Yan. So, hindi ko pa nasubukang i-leaf propagation to siya. So, first time ko pa siyang gawing leaf propagation ngayon. Ito hindi na pwede. Ayan, nasira. Yan. Ayan guys. So, iiwan ko muna siya dito. And then, yung ko dito, si Blue Haze. Ayan, ang laki niya guys. Si Blue Haze. Yan, sobrang laki nila. Ang ganda ng Blue Haze ko dito. So, ito sila is mga leaf propagation ko lang din dati. Yan, ang liit nila nung nilagay ko dito. Pero maganda sila dito ngayon, oh. At hindi sila nagkaroon ng mga dot-dot na itim sa dahon. Yan. Tapos, ito si, umangit na rin. Si Christmas Eve nga pala to siya. And then, ito naman si, si Elaine. Yan. Malaki na rin siya. Si Elaine. So, nagkaroon siya ng And then, yung Cedeveria humilii ko, ito na lang sila ang naiwan. Yung iba is nagkaroon kasi ng mga stem rot na sira. Ayan. Ito na lang sila ang naiwan, guys.
So medyo marami talaga yung mga nasira. Hindi maganda yung ano dito, yung tubo nila. And then, ito yung maroon ko na malaki. Yan. Mas lumalaki pa talaga siya dito, guys. Yung dati kasi yung maroon ko napakalaki. Sobrang laki. So, ito siya. Mas lalo pa to siyang lumalaki. Yan. Tapos, yung nilagay ko dito na mga neon breaker, ito lang siya ang maganda. So, yung nilagay ko pa dito na ano, yung isa, siguro, dito banda yata. Ayan, nasira na. So, ito rin. Hindi na rin siya, ano, parang hindi siya naka-recover. Ayan. Hindi dumikit yung ugat. So, kailangan siguro niyang i-reset siya ulit. Tanggalin yung mga, ano, or i-head cut. Tanggalin yung mga baby. Ayan, tingnan natin kung ano yung pwede kong gawin dito. And then, ito naman siya, si Apus. Yan, nagkaroon siya ng, ano, yung masi sa ibabaw. Yan. Pero maganda pa rin siya, malaki. Yan si Apus. Tapos si Runyoni ay na napakaliit dati na nilagay ko dito is para silang hiyang, guys. Oh, palaki sila ng palaki. Maganda si Runyoni ay. Yan. Si Dark Bader, 3 yung nilagay ko dito, nasira. Yung 2. Ito na lang siya ang naiwan. Yan. So, medyo hindi maganda yung tubo ng ibang succulents ko dito. Tapos, ito naman siya si Revolution. Ayan. Kahit bagong dilig, soft na soft yung dahon. Ayan, napaka-soft. And then, ito naman, yung last year na paliit ng paliit na ano ko. So, ganyan na siya ngayon kalaki. Yan. Maganda yung dahon niya. Si Orpit. At mayroon ulit siyang bagong isang baby dito. Kasi ito siya, nung nilagay ko dito, 2 lang yung baby niya. Ito lang, tsaka ito. Tapos nagkaroon siya ng isa. Ayan, nadagdagan na naman siya ng isa. Ayan, si Orpit. So, maganda si Orpit, guys. And then, dito banda, marami talagang hindi maganda dito banda. Ayan. So, maraming nagkaroon ng bakante. So, ayan yung hitsura, guys. Maraming mga nasirang succulents. So, mayroon din ako ditong nilagay na Dendrogen. Ito, malaki siya, guys. Oh. Maganda siya. Ito nga pala is propagation ko sa buto. Hindi ko alam kung anong siya, pinag-crossbreed ko. Kinuha ko yung buto sa Pachyphytum compactum. Pero yung pollen na hindi ko na alam kung kaninong pollen. So, may breed siya na Pachyphytum compactum. Nagkaroon na rin siya ng baby. Oh. Yan. So, seeds propagation. So, ito si powder puff, oh. Wala na. Nag-goodbye na lahat ng powder puff ko. Ito na lang siya yata ang natirang powder puff ko. Yan, nag-goodbye na rin siya. Tapos, si avocado cream. Yan. Nagkaroon na siya ng stem. Kahit ano siya, guys, oh. Basa siya, pero kung nakita ninyo, soft pa rin yung dahon niya. So, hindi talaga maganda yung lupa dito, guys. Yan. Ito rin, oh. Si rin to siya. Hindi rin siya maganda. Tapos, ito, si Santa Luis. Yan. Marami akong nilagay dito na Santa Luis. 2 na lang sila ang okay pa din. Pero, marami silang mga dry leaf. Yan. Tapos, ito, Hyalina yata to, guys. Yan. Nasira na rin siya.
Yan, nagkaroon na siya ng stem rot. So, dahil ganito, nasira na siya, ang gawin ko na lang is i-leaf propagation para meron tayong pang ano, ayan. So, ganito yung ginagawa ko para meron pang matira. Tinutuluyan ko na lang, tanggalin yung mga dahon, and then gawin kong leaf propagation. Yan. So, wala masyado siyang mga ugat. Kung nakita ninyo, konti lang talaga yung ugat nila. Hindi masyadong marami yung ugat. Ito, mga ano to siya, rosea. Yan, hindi rin maganda. Maganda to siya kasi may frill-frill sa dahon. Yan. Maraming mga hindi maganda, guys. Tapos dito naman, ayan, ito siya is si ano to siya, si Chipukubini. Nasira din. So ito is pwede pa to siyang i-propagate. Ilagay ko na lang dito. Meron ako ditong mibina. Ayan, mga mibina to siya dito sa gilid. Ayan, nasira na talaga. Hindi na maganda. Ito siya is si Omoide no Tsuyo. Maganda yung kulay nito, guys. Pumupula to siya. Para siyang dahon ng ano, diba? Ng Polydonis. Yan. Pero maganda to siya kapag na-stress. Pulang-pula. So, ito siya is si Hyalina hybrid. Ang laki niya. Yan. Pumangit yung dahon, oh. Ito si Snow Bunny. Yan, tabingi na siya. Ito si Sirin. Soft pa rin yung dahon. Ayan. Kahit bagong dilig, soft na soft yung dahon niya. Si Allegra. Tapos, yung nag-iisa ko na lang na Frank Reynolds. Ayan, parang hindi maganda, guys. Tingnan natin. Ayan, wala siyang bagong ugat at nasira na rin siya. Ayan, nangitim na rin. So, bago ko to diniligan, napansin ko na talaga na parang namutla siya. Ayan, so tingin ko is, ano talaga siya, yung nagkaroon na siya ng something. Ayan. So, wala siyang bagong ugat, guys. So, ayan. Ang gawin ko rin is i-propagate na rin siya sa dahon. Ayan. Para mayroong matira. Ayan. Subukan ko na lang i-propagate to si Frank Reynolds. Ayan. Ito, subukan kong itanim to. Tingnan ko kung magiging okay siya. Nakatry na kasi akong magtanim ng ganito na lang. Yung ebony ko na nasira. Ganito na lang siya dati. So, ito subukan kong itanim. Tapos, ito si Redrina. Yan. Yung pangalan niya nandito. Yan si Redrina. Medyo malaki siya. Pero, soft na soft. Yung ebony is walang pinagbago. Yan. Ito, medyo maganda yung ano niya dito, tubo niya. Matigas. Pero ito, yung mga kasama niya, iba ay hindi maganda. Ito, tinanggal ko na nga pala ang mga babies nito. Si Margaret Trayton. Yan, tinanggal ko na yung mga baby. Ginawa ko ng propagation. And then, ito naman siya, si Maroon Hill. Yan, tingnan niyo guys, ang liit. Hindi siya lumaki. So, ito si Bloody Maria. Mabagal yung paglaki niya dito. And then, ito naman yung mga ano ko. Yan. Malaki sila guys. Gumanda sila dito. Kasi malito sila nung nilagay ko. So, ayan guys. Yung ano. Ito naman. Ayan. Soft pa rin. Ayan. Wala siyang bagong ugat. Wala siyang maraming ugat guys. Soft na soft.
Yan, hindi maganda yung tubo ng nilagay ko dito na Crispy Beauty. Tapos ito yung kinat ko na hinedcut ko na madiba. May 3 baby siya. So hindi rin siya maganda, guys. Subukan din natin. Ayan din. Walang bagong walang bagong ugat. Wala siya masyadong ugat. Walang mga fresh na ugat. Kaya pala hindi sila ganoon ka laki. Ayan, hindi sila lumalaki masyado. Ayan. So ilagay ko dito dahil ilagay ko sa loob ng mini greenhouse. So yun guys, yung nila dito. Yan, medyo marami talagang nasirang succulents dahil siguro sa sobrang init at hindi nagkaroon sila ng maraming ugat dahil nga yung dito is mabato. Yan, malaki yung bato dito. Ayan, kung nakita ninyo. Ayan, ganyan yung lupa dito sa pinagtaniman ko ng succulents. Maraming bato-bato. So hindi maganda yung tubo nila, lalo na kapag maliit pa yung succulents kasi yung ugat nila is hindi agad maka-absorb dun sa lupa. At ang ko is kulang sila sa tubig. Yan. Kapag nagdilig ako, mas mabilis silang matuyo. Tapos yung plastic din nakadagdag din ng sobrang init. Ayan. Ngayong taon kasi napakainit. So nakadagdag din yung plastic. Itong nilagay ko na mulch sa init. Ayan. So, yun lang guys yung latest update ko dito. Ayan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!